Pwede ka maikot yung pwede ka na. Pwede na? Wala nang maingay? Ako sana lang. Nakaano na to? Di naka-play na yan. Okay. Gandang araw mga minamahal kong kapatid. At ito yung araw na kung saan napakatahimik ang mundo. Lalong-lalo na meron pa tayong lockdown. Pero nung bata ako, yung lockdown na ito pag tuwing Biyernes Santo ay lagi naming nararanasan dahil yung mga nagpalaki sa akin ay mga talagang relihiyoso. So pag ganitong Biyernes Santo, naka-lockdown kami sa bahay, bawal maingay, bawal magradyo, bawal magpukpok. Ganun yung kinalakhan ko nung ako po ay bata. Kaya pag ganitong Biyernes Santo ay talaga namang lockdown. At any rate, sa pangyayari ngayon sa buhay natin, lalong-lalo na itong kapanahonan na ito, ay kung minsan pwede naman natin siguro makita yung positive side ng COVID-19 na ito. Lagi kasi nakikita natin ay yung kanyang negative side, yung kahirapan na nararanasan ng mga tao, walang makain, yung naghihirap yung tawag nito, pagbili, at saka lalong-lalo na yung lockdown. Pero kung minsan, kung tignan din naman natin yung positive side, ay marami rin tayong makikita. Unang-una, katulad ng family bonding. Ngayon, kahit papano, ay nakikilala ng mga bata yung kanilang mga magulang. Dahil may mga bata na tawag nito, tulog sila, paalis yung kanilang magulang, pagdating ng kanilang magulang ay tulog pa rin sila. So ito yung araw na nakita natin at least magsabihin natin may 2 months na talaga naman naging intact yung family bonding ng pamilya. Then pangalawa, mapansin natin luminis yung ilog, mga dagat natin, yung hangin natin ay naging malinis. Kumbaga, nakapahinga ang ating environment at napakaganda yon. Pangatlo, natuto at naintindihan ng mga tao yung hirap ng kawalan. Ibig sabihin, ngayon nararanasan ng mga tao, yung mga iba sana sabi nila, sana meron akong naisusubi o kaya meron akong naiipon noon. At ngayon medyo nagbabago sila ng pananaw. Pang-apat at higit na makita natin na maganda ay yung mga tao natuto ng manalangin dahil nakita nila na kahit ang mga medisina, mga practitioner, mga doktor at mga nurses ay hindi naging exempted sa virus na ito. So walang magawa ang tao kundi talagang lumapit naman sa Diyos. Ganon din, nagkaroon ang mga tao ng panahon ng pagbabasa ng Bible. Meron akong kasamang lupon na talaga naman maano yung kanyang religious affiliation sa Roman Catholic. Minsan nagiging ano yung pag-uusap namin. Pero ngayon, yung kanyang mga ipinopost, sabi niya, ngayon ko lang naunawaan dahil na nabigyan ko ng pansin yung pagbasa ng banal na kasulatan. So, marami tayong naging positive side. And moreover, katulad ngayon, siguro kung hindi nagka-lockdown, baka hindi natin nagagawa ito, yung pagbubulay-bulay natin ng 7 last words. So maraming bagay po, mga kapatid, na naging positive din. At bagamat hindi talaga ginawa ng Diyos, kundi pinahintulutan niya ang bagay na ito para sa mga pagbabago po natin. Ngayon, papunta po tayo sa limang salita ng Panginoon. But before we do that,
Hayaan ninyo na tayo po ay manalangin. Ama namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat na kahit sa ganitong panahon, Panginoon, na kung saan maraming mga tao ang natatakot, nagkaroon ng agam-agam, lalong-lalo na pagkatakot sa kanilang buhay, ay binigyan niyo pa rin kami ng pagkakataon na minsan pa mapagbulay-bulayan ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat din sa oras at panahon na iyong niloob sa bawat isa sa amin upang sa gayon, Panginoon, mas lalo namin maintindihan at mas lalo namin ma-appreciate ang iyong sacrifices para sa amin, Panginoon. Kaya nga, Ama, sa umagang ito o sa araw na ito, O Diyos, dalangin ko, Ama, na buksan niyo ang aming spiritual na kaisipan, spiritual na understanding, upang sa gayon, Panginoon, Lord God, maintindihan namin at mas malinaw namin malaman ano nga ba ang nais niyong ipahiwatig o ituro sa amin sa panahon ngayon, sa mga oras at panahon nung ikaw, Panginoon, ay nagbata sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo, Panginoon Lord God, ang iyong salita at pagpalain mo, Panginoon, kami na makikinig, lalong-lalo na Ama. Pagpalain mo, O Diyos, ang pag-ahayag ng iyong salita. At lahat ng ito, Ama, ikaw ang aming patuloy na pinupuri, dinadakila at niluwalhati. Ito po ang aming samot na langin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesus. So, ito po ang ikalimang salita ng ating Panginoon na matatagpuan po natin sa John chapter 19 verses 28 and 29 na kung saan sinabi ng Panginoon, I thirst. Ako'y nauuhaw. Pagkatapos may i-entrust ng Panginoon Jesus ang kanyang ina sa kanyang isa sa alagad, sa kanyang pangangalaga, ay dito sa verse 28, sinakalagay dito na alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. I thirst. Sa verse 29, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak o sa ibang translation, suka. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit yon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. Na mas lalo na nakakapagbigay ng kahirapan po sa Panginoon Jesus. At this point of time, Jesus, knowing all things were now accomplished and all the scriptures that has been written tungkol sa kanya was fulfilled. Kaya nga dito ikinote niya yung Psalm 69 verses 20, sa verse 21, Psalm 69:21. Sabi po rito, they gave me also gall for meat, and in my thirst they gave me vinegar to drink. Ano po ba ang ating mapag-aaralan o makikita dito po sa salita ng Panginoon dito? I thirst. Una, makikita po natin dito yung pagkatao o the Christ humanity is revealed. Yung pagkatao ng Panginoon Jesus, bagamat siya ay tunay na Diyos na galing sa langit, ay nagkatawang tao, dito natin mas lalong makikita yung kanyang pagkatao. Yung sinabi niya, I thirst. Nauuhaw ako. Ito na yung panahon na lumabas yung tunay, isa sa tunay niyang pagkatao, na siya ay tunay na tao. Dahil sabi ng mga siyensya, it has been told ng mga siyensya na ang katawan po natin ay composed of 75% of water. Pwede tayong mabuhay ng 2 buwan na walang pagkain, subalit hindi tayo po pwedeng mabuhay ng sabihin natin kahit 1 buwan siguro na walang tubig.
So ang ating katawan, kailangan niya talaga ang tubig. Nung oras na yon, mga minamahal, dahil sa kahirapan na dinanas ng Panginoon Hesus, dahil sa kanyang mga latay, dahil sa mga paghampas sa kanya, yung kanyang paglakad, pagbuhat niya ng krus, siyempre nagbawas yon ng mga tubig. At lalong-lalo na nung siya ay ipako. Umabot na sa panahon na yung tubig sa katawan ng Panginoon Hesus ay paubos niya. Kaya nga, sabi nga ng ating binasa, nung naramdaman na ng Panginoon Hesus at alam ng Panginoon Hesus na tapos na, patapos na ang kanyang ginawa o kaya yung utos ng Ama sa kanya, sinabi niya, I thirst. Ako ay nauuhaw. So dito po nagsasabi yung pagkatao, pagiging tao ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, kahit alam natin at naniniwala tayo na ang Panginoon Jesus ay tunay na Diyos, pero dito po ipinapakita rin naman ang kanyang tunay na pagkatao. Dito minsan ang hindi maintindihan ng mga tao na ang Panginoon Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pangalawa, makita po natin dito yung Christ human suffering, even to the point of death, has bring us example of obedience. Ang ibig kong sabihin, yung panahon ngayon, yung panahon na yun, ng paghihirap ng Panginoon, ipinakita ng Panginoon Jesus yung isang halimbawa ng kanyang pagkatao. O ibig sabihin, bilang tao, kaya nating sumunod. Bilang tao, bilang siya ay namuhay na tao rito sa mundong ito, nakita natin yung kanyang pagsunod sa Ama, even to the point of death on the cross. So ibig sabihin, yung kanyang kamatayan sa krus ay isang magandang halimbawa natin ng tunay na pagsunod ng isang anak sa kanyang ama. Bilang tao, mga minamahal, ay kinanap niya ang tungkulin na iniatang ng kanyang ama. Anong tungkulin ito? Yung siya ay maging walang bahid dungis na handog para sa kabayaran ng ating mga kasalanan o kasalanan ng sanlibutan. Dahil ito yung hinihingi po ng kabayaran ng kasalanan. Sabi ng banal na kasulatan, without shedding of the blood, there is no remission of sin. Ano pong ibig sabihin? Kung titingnan po natin, doon po sa lumang tipan, nakikita po natin para mapatawad o para matakpan ang kanilang mga kasalanan, sila po ay naghahandog ng isang tupa na walang bahid dungis. At ito po yung ginampanan ng Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Isang taong walang kasalanan ay naging kasalanan para mabayaran ang kasalanan natin at kasalanan ng sanlibutan. Bilang tao, kahit hindi pa siya napapako sa krus, ay ramdam na niya ang hirap ng kanyang haharapin. Makikita natin sa banal na kasulatan, lalong-lalo na sa Mark chapter 14 verses 34, 36, ito po yung kanyang sinabi. Sinabi sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at halos mamatay na. Nanalangin siya ng Ama, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay, alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod. Ito po ay nung panahon na malapit siyang hulihin. Doon po sa Gethsemane, basa po natin dito, na siya po ay nanalangin.
Sabi po ng banal na kasulatan, dumistan siya sa karamihan ng tao, tinawag niya si Peter at ilan sa kanyang mga alagad at siya po ay nanalangin dahil nga sa kanyang hirap na kanyang dadanasin. Sa makatwid, kahit hindi pa siya napapako, nagsimula na yung hirap ng kanyang damdamin. Lalong-lalo na nabivisualize niya at nakikita niya yung gagawin sa kanya, yung hirap na kanyang dadanasin. Kaya nga sinabi niya sa kanyang panalangin, Ama ko, makakapangyarihan ka. Kaya mong gawin ang lahat. Sabi po niya ron, kung po pwede, alisin mo ang pighating ito o kaya yung kahirapan na ito. Pero sabi niya, hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo ang siyang masunod. At sabi po ng banal na kasulatan, 3 times po niya na hiniling ito, na ginawa ito. Kasi nung bumabalik siya, nakakatulog yung kanyang mga alagad. Kaya ginigising niya, hindi sila nakakasama sa kanyang pagpapanalangin. And much worse, sabi ng banal na kasulatan, na dahil sa tindi ng kanyang paghihirap, tindi ng kanyang damdamin, yung kanyang panalangin, sabi po ng banal na kasulatan, yung pawis na pumatak sa kanya ay bumagsak na parang dugo. O sabihin natin, siguro sabi nga ng iba, yun ay dugo na pumatak sa kanya. Sa makatwid, mga minamahal, ito po ang nagsasabi na ang Panginoon Hesus, kahit na ano ang hirap na kanyang dadanasin, ay sumunod sa kalooban ng Ama. At ito po yung halimbawa na gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon. Na kung meron pong ipinagagawa sa atin, hindi naman po siguro aabot na tayo ay maipako sa krus. O kaya hindi naman siguro aabot na tayo ay hahantong sa kamatayan. Kundi ang makita lang sa atin, mga minamahal, dahil tayo yung tagapagmana nito, sana po makita sa atin yung ating pagsunod sa tungkulin, sa anuman ibinigay sa atin o anuman iniutos sa atin o anuman ang iniatang sa atin ng ating Ama. Ang pangatlo, sabi ng Panginoon Hesus, Christ thirst. Ano ba yung kanyang pinagkakauhawan? Christ thirst to see the outcome of His sacrifice. Nauuhaw ang Panginoon Hesus na makita niya yung outcome ng kanyang sakripisyo sa krus. Meron ba siyang makita na maayos? Bago ang kanyang crucifixion, mga minamahal, nagturo ang Panginoon Hesus patungkol po sa pagkauhaw sa tubig. Balikan po natin at kung tingnan po natin yung babae na Samaritana sa sa John chapter 4. Ang sabi po roon, dumating ang Panginoon Hesus at nakita niya yung babae na sumasalok ng tubig at humingi ng Panginoon Hesus ng tubig. Sa verse 13 and 14, sinabi ng Panginoon Hesus, sumagot si Hesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So Jesus here is talking about a water na manggagaling sa kanya. Nasabi nga niya, kung yung tubig, yung kauhawan ay kailangan lang ng physical, meron akong tubig na ibibigay na ang sino mang tatanggap nito ay magkakaroon siya ng isang parang fountain sa loob. Anong sabi niya roon? Sabi niya, magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal na magbibigay ng buhay
na walang hanggan. Meaning, mga minamahal ko, meron manggagaling sa atin na kinauuhawan ng mga tao. At ito ay magbibigay o hahantong sa buhay na walang hanggan. Minamahal ko, meron kayo nito. Lalong-lalo na sa mga tao na sumampalataya at tumanggap sa Panginoon Hesus. Ito ay isang bagay na inyong tinanggap, isang tubig na nagbubukal sa iyong kaloob-looban. At ito po ay umaagos o aagos na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa verse 7, sa John chapter 7 verse 37 and 38 ay muling sinabi ng Panginoon Hesus ito. Sabi niya, sa kahuli-hulian at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Hesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng pananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang tao ay nagdidepende, ang buhay ng tao ay nagdudepende sa hangin, sa pagkain na ating kinakain, at saka sa tubig na ating iniinom. People's life is dependent on the air we breathe, to the bread we eat, and water to drink. Mga minamahal, if we want to live of what true life meant, kung nais nating mamuhay ng isang tunay na buhay na masasabi po natin, lumapit tayo sa Panginoon Hesus. Bakit? Because He has the breath of life. Sa Kanya nanggaling ang hangin na bumubuhay sa atin. He is the breath of life. And He is the bread of life. Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Sabi nga niya sa mga tao, sa kanyang mga alagad, kung ang mga ninuno ninyo ay kumain ng mana, sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. And here, dito sa ating pinag-aaralan ngayon na sinabi ng Panginoon, ang kalimang wika ay thirst, na pag-aralan natin na ang Panginoon Hesus, siya lamang ang nagkukwest o kaya nakakapatid uhaw sa ating mga kauhawan. Alam po ninyo mga minamahal, yung ginawa sa Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. Nung sinabi niya, I thirst, ano yung ginawa ng mga tao? Ano yung ginawa ng mga sundalo? Binigyan nga siya ng tubig, pero alam po ninyo, suka ang kanilang ibinigay. So kung titignan po natin, siguro masubukan ninyo, yung uhaw na uhaw ka, yung labi niya ay halos puputok na dahil wala ng katubig-tubig. Pagkatapos idiit mo pa ito ng suka, di lalong pighati, lalong kahirapan ang kanyang naranasan. Subalit, sabi ko nga kanina, ang una, ito ay katuparan ng isang propesiya sa kanya na siya ay pinainom ng isang suka. At ito mga kapatid ay isang pag-intindi sa mga kahirapan ng Panginoon Hesus. At lahat na yon ay ginawa niya dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Sabi ko kanina, if we want to live of what true life meant, si Jesus ang kailangan po natin. Ang kalooban ng Panginoon Diyos, mga minamahal, ay lahat ay maligtas from hell. Ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. Pero mapapansin natin sa mga pangyayari ngayon, sa mga nakikita natin ngayon, talagang malapit na ang pangako ng Diyos.
Ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon sa kanyang pangako na gaya ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na meron mapahamak. At mga minamahal, dito po tayo kailangan po ng Diyos. Kung ang Panginoon sa ganang kanyang pagkatao ay nauuhaw sa kahirapan at sa bingit ng kamatayan upang tuparin ang utos ng kanyang ama, at naging uhaw siya para ipakita sa atin ang halimbawa ng pagsunod sa utos ng ama, even to the terrible point of death on the cross, at uhaw na makita ang kaganapan ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus para sa kaligtasan ng lahat. Tulad nga ng sinabi ng John chapter 3 verse 16, na sabi niya, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na mapahamak. Tanong natin ngayon mga kapatid sa ating sarili bilang mga tagapagmana sa naging kauhawan ng Panginoon. Tayo po, lalong-lalo na mga kapatid ko na tumanggap sa Panginoon, mga nakikinig na sinasabi natin na tayo po ay tunay na Kristiyano, anak ng Diyos. Ano ngayon ang ating gagawin? Doon po sa ating napag-aralan, ito yung kinauuhawan ng Panginoon. Ito ay isa sa kanyang kinauuhawan. Yung makita niya ang kaganapan ng kanyang ginawa sa krus. Ano yun? Yung katuparan. Para hindi maging walang silbi yung kanyang sakripisyo sa krus. Magkaroon ng kaligtasan ang mga tao. Ano ang aking magagawa sa panahon ngayon? Tanong natin sa ating sarili. Ano ngayon yung ating magagawa? There is a prophecy in Amos chapter 8 verse 11. At siguro mga kapatid, ito yung isang magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Nang sa gayon, mayroon tayong magawa. Lalong-lalo na nga sa lockdown na ito. And after. Kasi inaalala natin, baka yung mga tao ngayon lang nila nakikita at ngayon lang nila kailangan ang Panginoon dahil hirap na sila. Kumbaga, wala na talagang silang kakapitan. After. Kasi po mga kapatid, hindi naman sapat eh. Hindi naman sapat ngayon na sasabihin natin, oo, nakikilala na kita. Pero walang tunay na pagkaintindi. Parang tayo noon. Tayo na nandoon sa dati nating relihiyon. Kilala natin ang Panginoon Jesus. Kilala natin ang Diyos. At kung minsan pag dumarating nga sa tayo sa isang punto ng kahirapan, dumarating sa punto na kailangan natin ang Diyos, ay tayo po ay nananalangin. Pero ang ibig ko pong sabihin, mga minamahal, kailangan malaman ng tao, maintindihan nila na hindi relihiyon o kaya hindi yung head knowledge sa Panginoon Diyos o kaya sa Panginoon Jesus ang makakapagligtas, kundi yung tunay na pagkaintindi sa Panginoon Jesus sa ginawa niya dito sa krus ng Kalbaryo, at ganun din maintindihan ng tao na hindi niya kayang iligtas yung kanyang sarili. Therefore, kailangan niya ng tagapagligtas, at yan ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Kailangan meron siyang pagkaintindi noon, or otherwise,
walang silbi yung kanilang mga panalangin. Maaring diringgin ng Panginoon Diyos yun. Kasi ang Panginoon Diyos ay taga naman mawain. Maaring dinggin niya yung mga panalangin natin. Pero kung pag-uusapan ang kaligtasan, sinasabi ng banal na kasulatan, kailangan yung tamang pananampalataya, tamang pananalig, tamang pagtitiwala sa ginawa ng Panginoon Hesus at lalong-lalo na sa Panginoon Hesus as a whole ay ating tatanggapin at ito ang makakapagligtas sa atin sa impyerno. Merong prophecy sa Amos chapter 8 verse 11. Ito yung kanyang sinasabi. Sinabi ng Panginoon Yahweh, darating ang araw na papairalin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila, ngunit hindi sa pagkain, mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Mga minamahal, I do believe this is the right day. This is the right time. Ngayon uhaw na ang mga tao sa salita ng Diyos. Kaya nga, muli, tanong natin sa ating sarili, ano ang aking magagawa? Sabi ng Panginoon, sa kanyang ikalimang wika ay thirst. Ipinakita niya ang kanyang pagkatao, pagiging tao. At bilang tao, ipinakita niya yung kanyang talagang sakripisyong pagsunod sa Ama. At lalong-lalo na siya ay nauuhaw na makita niya ang tunay na kaganapan ng kanyang mga sacrifices. At ito ang ipinamana sa atin na dapat nating gawin. Maraming salamat, and the challenge for us mga minamahal ko ay sumunod sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. Tayo po ay yumuko at manalangin. Patuloy po natin ipanalangin ang ating bansa, ang mga nanunungkulan, ang mga gumaganap. At ako po ay naniniwala po ako, nananalig ako na matatapos na ang COVID-19 na ito sa araw ng pagkabuhay ng Panginoon Hesus. Makikita ng sanlibutan at makikita ng mga tao na ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maaring hindi man automatic na talagang mawala. O sabihin na natin wala. Maaring, pero ako, naniniwala ako na sa araw na yun ay mawala na. Maaring may dumarating is because hindi kaagad natetest ito. Katulad ngayon, mas marami na nakikita natin na nagiging positive dahil po umiiral po yung mga testing. Pero mga minamahal ko, naniniwala po ako. Dahil ang sabi ng Panginoon, sa mundong ito meron kayong kahirapan, but take heart, I have overcome the world. Napagtagumpayan na ng Panginoon. At napakaganda itong mahal na araw na ipapakita ng Panginoon na sa kanyang pagkabuhay na maguli, ipakita niya na napagtagumpayan niya ang anumang gawa ng kaaway, ang anumang gawa ng dyablo sa buhay, lalong-lalo na sa mga nagmamahal sa kanya. Tayo po'y manalangin. Ama ko, maraming salamat o Diyos sa pagbubulay-bulay ng iyong 7 wika na sinabi mo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat sa pagkakataon na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. At mas lalong nakikita namin, Panginoon, Lord God, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal sa amin, na hindi mo inalintana, Panginoon, Lord God, na nadanasin ang kahirapan na dapat kami
ang dadanas na ito. Minsan nga, Panginoon Lord God, kung kami ay hindi lang makainom ng mga ilang araw ay naghihirap na kami. Halos himatayin kami. Ngayon namin napatunayan, Panginoon Lord God, ang labis-labis mong pagmamahal. Kaya nga, Ama, Panginoon Lord God, sa araw na ito o sa panahon ngayon ng aming bansa, Panginoon Lord God, ay dumadanas ng bigati, kahirapan dahil, Panginoon, sa COVID-19 na ito. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong habag, ang iyong kapangyarihan. Naniniwala po kami, Panginoon Lord God, na hindi nyo kami pababayaan, Panginoon. Gayunpaman, tulad nga ng sinabi ng Panginoon Jesus, "Not our will, but thy will be done." Pero amin pong ipinamamanhik sa iyo, Ama, na kung ito ay maprolong man, dahil ito yung kalooban mo, dalangin namin na ikaw pa rin, Ama, ang tumupad sa mga pangako mo na hindi nyo kami pababayaan. Makita ngayon, Panginoon Lord God, ang kaibahan ng mga tunay mong anak at sa ibahan sa ibang mga tao. Kaya nga, Ama, patuloy po kaming lumalapit at naninikluhod sa iyo, Panginoon. Dalangin namin ang aming presidente, napakaraming batikos, napakaraming kumukontra, Panginoon, subalit naniniwala kami na siya ay iyong inilalagay na mamuno sa kapanahunan na ganito, Panginoon. Kaya nga, Ama, amin dalangin na patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, katalinuhan, ilayo mo siya sa anumang kapahamakan, ilayo mo siya sa karamdaman, lukuban mo ng iyong banal na dugo ang buo niyang sambahayan, Panginoon, upang sa gayon magkaroon siya ng tamang konsentrasyon sa kanyang pangunguna upang alalayan ang mga mamamayan sa lahat ng kanilang pangangailangan at ipakita, Panginoon Lord God, na siya ay gagamitin mo upang sa gayon ang mga pangako mo sa aming bansa ay mangyari. Ama, dalangin din namin ang kanyang mga kabinete, ang mga namumuno sa aming bayan, sa aming mga syudad. Dalangin namin, O Diyos, ang kanilang mga proteksyon, 10 ng kanilang sambahayan. Ganon din, Panginoon, kilusin mo ang kanilang mga puso upang kung papaano ka nagsakripisyo, sila rin ay magsakripisyo para sa bayan, Panginoon. Na kung saan sila ay iniluklok upang pangunahan ang bayan, lalong-lalo na, Ama, upang masugbok ang virus na ito. Dalangin namin, O Diyos, ang mga frontliners, mga doktor, mga nurses, Panginoon, mga pulis na nagmamando, Panginoon Lord God, sa mga daan, mga tanod, mga barangay officials, Panginoon Lord God. Dalangin namin, O Diyos, bigyan niyo sila, Panginoon, ng leniency sa pakikipag-usap sa mga tao. Bigyan mo sila, Panginoon Lord God, ng alertness, lalong-lalo na, Ama, dalangin ko, O Diyos, na proteksyonan mo rin sila, Panginoon, sa virus na ito. Ganon din, Panginoon, ang kanilang sambahayan. Lord God, maraming salamat, Ama. Maraming salamat na kayo ang nagturo sa amin upang kami ay manalangin at hilingin namin sa inyo
Naniniwala kami, O Diyos, sa mga pangako mo na nagsasabi, kung kami ay tatawag sa iyo, kami ay iyong tiringgin. Kung kami, Panginoon Lord God, ay magkaisa, magsisi sa aming mga kasalanan, diringgin ninyo ang aming dalangin. Kaya nga sa oras na ito, O Diyos, maraming salamat, Ama, sa katugunan ng aming mga samo at dalangin. Salamat, Ama, Panginoon, na pinagkakaisa mo kami na iyong mga anak, lalong-lalo na sa panahon ngayon, na ikaw pa rin ang aming purihin, ikaw pa rin ang aming pasalamatan, ikaw pa rin ang aming sambahin, at lalong-lalo na, Panginoon Lord God, ikaw pa rin ang lahat-lahat ng aming lalapitan at pagkakatiwalaan. Sinabi mo, Ama, Panginoon Lord God, na hindi nyo kami pababayaan. Sabi nga ng awit, Panginoon Lord God, ni Haring David, Panginoon Lord God, na bata pa siya hanggat siya tumanda, pero hindi niya nakita ang isang matwid na nanghihingi ng pagkain. Sinabi mo rin sa iyong salita sa Matthew, Panginoon Lord God, na hanapin namin ang iyong kaharian at lahat ng bagay at lahat ng ito, lahat ng aming pangangailangan ay iyong ipagkakaloob. Sinabi mo rin, Panginoon Lord God, na kung ang mga ibon na hindi nagtatrabaho ay iyong pinapakain, kami pa kaya na iyong mga anak. Ito po, ang tiwala namin ay sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Ama, sa mga tumutulong. Maraming salamat sa gobyerno. Pero alam namin na ito ay iyong kamay upang matugunan ang pangangailangan ng iyong mga anak. Kaya nga, Ama, lubos-lubos pa rin ang aming pasasalamat kahit sa pandemic na ito. Muli, ikaw ang aming patuloy na pinaparangalan, patuloy na dinadakila, patuloy na niluluwalhati. Mga minamahal, lingapin nawa kayo ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Ilayo tayo sa anumang kapahamakan, ilayo tayo sa kundi tayo ay sama-sama niyang pagpalain